Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang gabi mga ka-KP, 21 ng Desyembre, Miyerkules. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Kakaibang teknolohiya ang gamit po namin, point-to-point fiber transmission. Kaya't tayo ho'y real-time na papanood ho sa pamamagitan ho ng ating website, and kasama rin ho dyan yung ating Facebook page ng Kilos Pronto. Okay, tama yan, Ben. At syempre, kung gusto ho ninyong makisali ho sa aming pong diskusyon, maaari po kayong mag-post ng inyong pong mga comment sa aming pong Facebook page. At para po sa mga gustong personal na magsumbong, nandito lang ho kami sa may Ritual Center sa Timog Avenue, yung lungsod po ng Quezon. Pwede nyo rin po kaming bisitahin dito ha, kung gusto nyo makilala si Ben at syempre ako po si Alex. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa, Kilos Pronto na! Wala talagang kadala-dala ang mga tiwaling ito sa Maynila. Mga durobong miyembro ng Parking Bureau, hataw sa pamimerwisyo. Alamin sa Kilos Pronto. Isang paslit sa Bulacan, kinidnap, biktima, walang awang pinagparausan. Suspect, 20 anyos na manyak. Alamin sa Kilos Pronto. Tuwing Pasko, naglalabasan ng mga bagong imprentang pera. Layo nito, palitan ang mga luma at mababahong pera. Baka kayo may tinatagong pera mula pa kay Lola. Hala, punta na sa bangko at palitan. Baka masayang pa. Alamin sa Kilos Pronto. Hala, muntik na! Traffic enforcer sa kalsada. Buti na lamang hindi napuruhan ng abusadong motorista. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, mga ka-KP, may mga lumang pera pa ba kayong tinatago? Madalas kayo nagtatago kayo ng mga lumang mga pera, ginagawang souvenir rin ang ilan. Aba, ito ho, naglabas po ng anunsyo ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na isurrender na po ninyo yung mga lumang pera ninyo na sa kanila pong tanggapan o di kaya naman po sa mga bangko. Kung bakit, yan po, panoorin po natin sa ating All Points Bulletin. Palapit na ang bagong taon. Kasabay niyan, naglabas ang anunsyo ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na kailangan ng palitan ang mga lumang perang papel. Kasama na rito ang mga perang inisyu noong 2015 pababa. Kaya para sa mga nagtatago dyan ng mga lumang perang papel, narito ang ilang gabay ng BSP kung ano ang dapat niyong gawin bago pa mawala ng halaga ang perang nasa inyong bulsa. Yung luma po nating pera ay kailangan ng tanggalin sa sirkulasyon dahil ito ay hindi na siya updated. So, yun po ang subject ng kung bakit natin dine-demonetize dahil nag-issue na po tayo ng makabagong currency. Pero paalala ng Bangko Sentral, may deadline kayong dapat habulin para sa anunsyong ito. Ang advice po natin sa mga bangko kasi ang mga bangko marami naman anywhere, di ba? Ang daming mga branches ng bangko. They can just go inside the bank and i-submit lang noon para replacement at face value po. Wala pong bayad, libre. At para sa mga kababayan nating OFW,
may extension naman para sa inyo. Kung may mga kamag-anak sila sa abroad, mga overseas Filipinos, nagbigay din po tayo ng accommodation dito, no. Mga bangko ay inatasan ng Bangko Sentral na tumanggap hanggang the last working days. O syempre, magbibigay kami ng allowance sa mga bangko, no. Kung kailan nila dapat isumiti. Ang mga bangko ay dapat nilang isumiti ang mga pera nila na collect from their clients not later than March 31, 2017. Ginawa ng Bangko Sentral, nag-open ng website. We open the website. Na-access nila doon, mag-register lang sila doon kung magkano ang hawak nila na pera. And then, pag naka-register na sila, they can come to Bangko Sentral 1 year from the date of registration. Ang hakbang nito ng BSP naglalayong protektahan ang sistemang pananalapi ng ating bansa. Usaping illegal na racket naman tayo, Lex. Matagal na tong reklamo na to sa Maynila. Maraming tauhan ng Manila Traffic Bureau, MTPB, ang nasasangkot sa dagdag presyo pagdating sa parking. Minsan pa nga, nangungutong pa sila. Pero wala pa rin silang kadala-dala. Tulad nitong sa Binondo, Maynila, side street parking, may patong na 10 piso. Mga sangkot sa illegal na racket, tauhan mismo ng MTPB. Nako po. Eto, panoorin. Binondo, Maynila, sentro ng negosyo, maganda ang komersyo. Labas-masok at halos wala nang mapwestuhan ang mga sasakyan pumupunta rito. Pero isang lihim ang nabungkal ng Kilos Pronto tungkol sa parking fee na tanging mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB ang nakakalam. Reklamo na negosyanteng si Badong, araw-araw raw siyang nakipagtalo sa mga taga-MTPB. Araw-araw akong nandito, nagpupunta dito, pumaparada. Iba-iba yung naniningil sa akin. Ang nakalagay sa ticket nila ay 30 pesos for first 3 hours. Pero ang sinisingil sa akin, fixed rate na daw ng 40. Minsan, pag sugapa pa yung naniningil, 50. Ayon sa kanya, iba raw ang nakasulat sa parking ticket sa sinisingil sa kanya. Yun na nga eh. Balita ko, tinanggal na lahat ng mga korap dito eh. Hanggang ngayon, meron pa rin pala. Malaking bagay din yung kasi sa akin dahil minsan iba-iba pa sinisingil sa akin. 50 kadalasan, 40 pinakamababa. Kung nakalagay, hindi naman ako ganong katagal. Kahit pa paano sana, pandagdag gastos ko na din yun. Sa tuwing tinatanong daw niya kung bakit ganon ang singilan, sagot sa kanya sumusunod lamang daw sila sa utos. Sinasagot nila yun daw utos ng amo nila eh. Para kumpirmahin ang sumbong, pinuntahan ng Kilos Pronto ang lugar. Positibo ang sumbong ni Bong. Ang paniningil ng tauhan ng MTPB, labis-labis. Kahit saglit lang, 40 pesos lang. Sa sumunod na araw ng aming surveillance, mas mataas pang singil sa aming undercover. Magkano ba yan? 50 po. 50? Ba't naging 50? Ba't naging 50? Hindi nga, magkano yan? Magkano? 50 po. Magkano ba per hour? First 3 hours po yun, sir. Bakit, lagi kami sa ganito, bakit pagka ang nakalagay lang dyan 30 pesos? Dapat yun ay palagay nyo rito, 50. Oo, ipabago nyo sa ano. Oo. Ano ba yan? Manila? Opo, sa MTV. Sinong hepe dyan? PDA. Sige, sir. Sinong hepe? Hindi, sinong Si Boss hepe? Rafi po. Sino? Si Boss Rafi. Rapi? Sir Rafi. Kung 30 pesos lamang ang nakalagay sa resibo at 40 pesos naman ang kanilang sinisingil, ibig sabihin, 10 piso ang hindi napupunta sa kaban ng bayan sa bawat pumaparada. Sa humigit kumulang 2,000 sasakyan pumaparada sa Binondo sa Magdamag, 20,000 pesos ito sa isang araw, 140,000 pesos naman sa isang linggo, at tumataginting na 600,000 pesos sa loob lamang po ng isang buwan. Para sa pamunuan ng Manila Traffic and Parking Bureau, Kilos Pronto, galingan ang paliwanag sa kalokohang ito bago kayo tuluyang mahulog sa bitag.
Eto naman, 5 taong gulang na bata sa San Miguel, Bulacan, kinidnap po ng isang 20 anyos na lalaki. Ang masaklap, hindi lamang ho kinidnap ang paslit, kundi paulit-ulit para hong ginahasa. Ang buong detalye, masusing pong inibisigahan ng Kilos Pronto Crime Desk. Naglalaro lang din po siya. Noong pong alas 4, sinilip ko pa. Nakalutuan na po ako nung sinundo ko at kakain na kami. Dahil medyo dumidilim na nga rin po kasi noon, mag-aalas 5 na. Kakain na po kami. Eh noon nga po hinahanap ko, tinanong ko po dito lang po kasi siya naglalaro. Eh wala daw. Nabalot ng pag-aalala at takot ang inang si Lisa nang mawala sa kanyang paningin ang kanyang 5 taong gulang at nag-iisang anak na si Bianca. Nagpaalam kasi ang bata na maglalaro lamang sa labas ng bahay pero 30 minuto nang nakalipas, hindi pa rin umuuwi si Bianca. A 28 na Nobyembre taong kasalukuyan, pasado alas 5 ng hapon, sa barangay Lambakin, San Miguel, Bulacan, huling nakasama ni Lisa si Bianca. Sa kwento ng mga batang huling nakasama ng kanyang anak, tinangay umano ang paslit ng 20 anyos na si Marlon Giang o mas kilala sa alias na Biloy, isang hardinero. Tinanong ko po yung mga kalaro. Ang sabi, handoon sa manggahan kasama yung Biloy. Tinatanong ko nga po, bakit hindi nila agad sinabi sa akin nung time na tinangay na. Hinahanap po namin. Nagparadyo po kami. Lahat po ng lulusutan dito. Pinano na rin po namin, pinaradyo. Inatasan ko yung mga naka-duting barangay tanod para i-check, puntahan yung lugar nung pinangyarihan. And then doon namin nalaman na meron nga isang bata na 5 taong nawawala. Ngayon, tinawag namin sa kabilang barangay para ma-intercept kung dadaan sa kanila. Magtatakip silim na pero hindi pa rin bumabalik sa bahay ang bata. Pati mga kapitbahay ni Lisa tumulong na rin sa paghahanap. Sinuyod na may git 100 katao ang masukal na gubat, makita lamang si Bianca. Sobra, ang hirap namin inabot. Mga tinik, yung mga matutulis na kwan, talagang natatapakan namin yan. Hindi namin makita. Kinabukasan, hindi pa rin natatagpuan si Bianca. Tila nawawala na raw ng pag-asa si Lisa na makapiling pa ang kanyang anak. Nawawala na po kami ng pag-asa dahil 21 hours na po nawawala yung bata. Dahil magdamag pa po na umuulan, kahit lang po sana katawan na lang makita namin. Pasado alas 2 ng hapon, sa patuloy na paghahanap ng taong bayan kay Bianca, sa masukal na parting ito ng sakahan, napansin ng mga tanod sa kubo ang isang bata. Gula-gulanit ang kanyang damit, puno ng mga putik ang kanyang muka't katawan. Siya na kaya si Bianca? Paano siya napadpad sa ganitong klaseng lugar? Ang hardinerong si Marlon nga ba ang nasa likod ng pagkawala ng bata? Ano ang totoong ginawa niya kay Bianca? Nako Ben, nakakapanlumo naman tong ganitong ng taong kayang gumawa ho ng ganitong krimen. Imagine 20 years old ka tapos pag nanasaan mo yung ganito pong klaseng bata. Either ito Lex may sakit o di kaya nagdodroga itong putok sa buho na sakit to. na yun Ha? Unang bahagi pa lamang ho yan, bukas ang tabayanan kung ano ang nangyari sa paslit matapos po siyang gahasain. Sa aming pagbabalik, traffic enforcer muntikan banggain ng motoristang sinita niya. At Metro Manila Development Authority o MMDA General Manager Team Ormos live sa Kilos Pronto. Nandito po siya. Di mawala. At nagbabalik po ang Kilos Pronto para sa mga motorista dyan. Aba, matuto ho kayong gumalang sa mga traffic enforcers kapag ho kayo ay sinisita. Ito kasi Ben,
naaktuhan ng Kilos Pronto ang muntikang pagbangga sa isang traffic enforcer sa Pasay City. Panoorin po natin. Sa kaba ng Taft Avenue, Pasay City, naaktuhan ng Kilos Pronto team ang isang traffic enforcer na pinapahinto ang isang kotse na may plakang WIO 995. Pero ang driver ng kotse, makikitang tila dinedma siya. Diretsong umandar at muntikan pambanggain ang enforcer na sumita sa kanya. Kaya ang traffic enforcer napaatras. Maya-maya pa, makikitang mukhang nagtatalo ng tsoper ng kotse at ang enforcer. Makalipas ang ilang minutong diskusyon, umarangkada papalayo ang driver. Nang sitahin niya ang motorista, pinagmumura umano siya ng driver ng auto at nang titikitan na raw niya ang maangas sa tsuper kung sino-sino ng padrino at empleyado na raw ng gobyerno ang kanyang binabanggit. Para sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko, harapin nyo ang parusa sa pagiging pasaway nyo. Huwag daanin sa palakasan at prasuhan kung kayo ay may ginawang kalokohan. At sa mga tagapagpatupad ng batas, wala sana kayong pinalalagpas. Ang batas ay batas. Ipatupad ng maayos at huwag lagyan ng butas. At para talakayin plano ng MMDA ngayong Pasko, kasama natin ngayon live ang kanilang General Manager na si Tim Orbus. Magandang gabi, sir. Una siguro katanungan natin dahil malapit ng Pasko, GM, no? At gusto malaman ng ating mga kababayan kung anong ginagawa ngayon ng MMDA para hindi naman siguro mas grabe yung kanilang penitensya nila sa kalye. Ano bang plano ho ng MMDA? Well, sinimulan na ho natin last month pa, yung November pa ho, yung isa ho dyan, yung no window, expanded no window. Ito po ay, ang tingin ho kasi namin dito, dahil ho yung binigay naman ng ating presidente na long-term solutions, nandyan naman na ho yan. Kaya lang long-term ho yan, it will take by next year, 2 years from now, 3 years from now, magsisimula na ho next year yung pagdadagdag ho ng mga bagon sa MRT. Darating na ho yan, first quarter. Yun pong LRT line to extension, yun po sa Marcos Highway, matatapos yan end 2017. Yung papuntang Cavite ho, mga 2018, and then yung MRT7, yung dadan po sa inyo, mga ano ho yan, mga 2018. Lahat ho yan long-term solutions. Meron pa ho pala yung bagong tulay na magko-connecta ho sa BGC at saka Pasigo, tuloy na rin ho yun. Again, no, long-term solutions. In the meantime, kailangan ho natin gawan ng paraan yung nangyayari ngayong panahon. Kaya ho, nung November po, hiningi po ni Secretary Togadi sa amin na gumawa ng mga pamamaraan kung paano ayusin yan. So, ang tingin ho namin yan, kung sakali yan, lahat ho ng dumadaan sa kalye, kailangan kausapin ho namin. Sinimulan ho namin sa private sector, yan ho yung no window scheme. Yung truck po, yan po, isang mabigat din ho na yan. Ang hiningi ho namin sa kanila, ibalik yung one truck lane policy sa Rojas Boulevard. At the same time, ipabigat ho yung ating truck ban exemption ban sa EDSA. Wala na hong exemption. Talagang wala. Pati yung basura, kung pwede, wala. Talagang wala na ho. No? So yan po, nakausap na ho natin ang private vehicles, trucks, yung buses ho. Alam nyo yung buses, talagang to reduce them na napakahirap. Ang hiningi na lang namin sa kanila, please lang, huwag ho kayong titigil kahit saan. So, closed door policy until bus stops. Sinubukan ho namin yan, napakahirap. Kasi talaga, it's a problem between the buses at saka yung mga pasahero. So, pumunta naman ho kami sa mga pasahero. Sabi namin sa kanila, pag bumaba kayo at sumakay kayo in non-designated stops, lalo na sa EDSA, charge ho namin kayo ng jaywalking. Okay. Sabihin natin agarang solusyon ninyo na in-expect nyo na may increase na 20%. Sa pag-usapan natin muna yung main thoroughfare EDSA. Ano ho talaga dyan, lahat ho ng gagawin nating scheme will only work po kung yung may enforcement na matindi at disiplina ho na hinihingi natin sa ating kababayan. Yung scheme yung no window, yung truck ban, pagtanggal ng sidewalk vendor, yung closed door policy, pati ho yung motorcycle lane, lahat ho yan will work. Sa dalawang bagay o babagsak sa dalawang bagay. Enforcement ho at saka discipline. And then I'll follow up, siguro dito, GM, yung pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan, how important is this to sabihin declog yung traffic sa mga inner roads kasi may sariling mga bawat may sariling mundo ang bawat lokal na pamahalaan. Then paglabas mo ng EDSA, iba na yon.
Pero bago ka makalabas ng EDSA, magmamaniobra ka sa mga looban. Paano natin susolusyonan? Paano mo mahihikayat itong mga local government to work with MMDA sa looban palabas ng EDSA? Siguro po yung ginawa ni Secretary Tugadi na Interagency Council on Traffic, nakabigay buhay. Kasi yung ano po kasi, yung local government, pag nakikita nila na kami sa national, hindi nagtutulungan, anong pakialam din nila sa amin? Eh ngayon hon, napakadali ho ng aming koordinasyon sa LTFRB. Yung koloro mo, dati ho, galing, nasubukan ko rin naman ho magtrabaho dati sa gobyerno. Bago nito, ang hirap po kumuha ng datos sa bawat kasama mong gobyerno. Hindi ho namin alam kung ilan ang kolorum, ano yung mga rota. Ngayon ho, binibigay kusa. So, nung nakita ho ng local governments yan, sila na rin ho mismo ang sabi, sama na ho kami dyan sa... So, meron ho kaming joint enforcement. At the same time, wino-work out namin na yung rates at saka yung violations be the same under a unified ticketing system. Okay. Pero ho, yung problema is still there. Tulad nga ho ng nakikita nyo, talaga yung illegal parking, yan ho isa sa pinaka mabigat na problema sa atin ngayon. Not to mention yung colorum at saka yung mga illegal terminal. Pero siguro ang pwede namin galawin kagad yun yung illegal parking. Yeah. Other topic tayo, Okay, Ben? sige. Sa emergency power na ito naman, pinag-uusapan to at medyo ito'y medyo maraming kiyaw-kiyaw, ano? Lalo-lalo na sa iba dyan, sa mga mambabatas, mayroong pabor, mayroong hindi. How important is this emergency power para sa inyo sa MMDA? Ako po yung I can only speak po doon sa kung ano po yung epekto sa akin ng emergency powers. Yes. Napaka-importante ho niyan kasi yung koordinasyon po sa local. No, makikita ho natin at saka ho yung pagbubukas ng mga kalye na dapat buksan. Yung enforcement na iisa na lang ho. Malaking bagay ho sa amin yan. Kasi ngayon ho, pakiusapan, although nag-agree lahat, pakiusapan, pero imagine ho kung isang bagsakan na lang lahat, wala na hong isa-isahin pa, no? Tapos yung pagbubukas ng kalye, napaka-importante ho niyan. Wala na yung, lalo na yung, alam nating, ang dami hong public roads na may gate. Hindi naman dapat. May, understood ho yan nung araw dahil may peace and order problem, pero tingin ko naman medyo na-resolve na ho natin yan ngayon. Maganda na ho, people can walk at night. So, ba't pa may naka-gate? So, mga ganun ho. Akin ho yun ang effect sa akin ng emergency powers. I'm for it, sir. Kalakip ba sa emergency powers ang inihiling rin ni Secretary Tugade ay yung pagbubukas sa mga private subdivisions? Kasama po yun. Kasama po yun. Ang MMDA is really pushing that, di ba? Opo. Kaya nga ho yung pagbubukas namin ngayon ng public roads, public properties, is a good exercise para alam din ho na, para yung sa Camp Aguinaldo, nung binuksan ho namin yan, ang hiningi nila, dapat may bayad. Kasi ano naman ho yan, may security concern. At yan, pwede na namin apply sa villages later on kasi ginagamit nga naman natin yung kalye nila. Okay, doon sa government properties, paano ho yung sa Campo Aguinaldo? It's a secured place na dapat ingat na ingat yung mga pumapasok ko dyan. Dahil siyempre, headquarters po yun ng sundalo. Paano ang gagawin po yun? May sticker po ba? Meron po. May pass po yan, good for 1 year, 500 pesos ho. Will allow you to pass through that. At saka po, not only there, pati ho yung sa may naval station sa BGC. So, yan din naman makakatulong din. And some other areas yung... Pero ngayon pa lang, preview na lang. Anyway, pinag-uusapan natin yung mga private properties or subdivision. You expect, ito yung sinasabing, sabihin natin, pagkukontra nito, talagang matinding pagkukontra ng ibang mga subdivisions that they would not because it's a private property and then open some other properties but not doon sa mga, well, medyo sabihin protective subdivision. Merong iba dyan, maraming iba dyan na kukontra. So, how do you expect to handle this? Sir, kung titignan ho naman natin yung batas, may karapatan ho tayo doon. Meron ho eh. Pero hindi ho naman ho ganun ang gagawin natin kasi tulad na sinabi nyo, magbabanggaan lang. Ang hihingi naman ho natin kooperasyon nila and mukha naman papayag sila given dapat may oras. Hindi naman pwedeng 24/7. Dapat ho may agreed route. Hindi naman pagpasok mo kahit saan ka na pumunta. And then the government should take care of the security. Dapat tayo rin ho. And we should allow the villages kung kailangan ho that we pay. We pay a certain amount. Kasi
ano ho yan, paggamit ng kalye nila. So, Okay. baka ho dyan, pwede ho tayong walang What if ito being a devil's advocate doon sa Opo. iba, no? And paano pag sinabi nila na if you start helping us with our subdivision, maintenance and security, then meron na kayong control, meron na rin kayong say doon sa kanilang ginagawa kasi may mga ibang subdivisions na medyo very protective sila na we are independent sa gobyerno. Ayaw namin kahit na mag-donate dito ang gobyerno, lahat ay ilaw, daanan, inaayos namin. Now, pag pumasok yung mga sasakyan, may security risk para sa kanila, at the same time pati yung masisira yung mga daanan. How would you address that para siguro yung bargaining chips ninyo? Opo, para sa totoo yun. Kaya ho ang inuuna namin na nasubukang daanan yung government properties. Parang ito magiging template. Yun muna ho. Hanggat maubos ho natin yan, hindi ho natin gagalawin yung iba. Okay. Tapos ho yung public roads, na ang dami rin ho. Yung government properties, magugulat ho kayo. Ako mismo nagulat eh. Ang dami palang properties na akala natin na private. Yun ho pala, pagmamayari dati ng Ministry of Human Settlements ni Imelda Marcos. Yun ho palang, itong kalye pala nito, dating Napocor line ng transmission yan. Tapos yung PNR, nung pre-war, nandun pa ho, ang pagmamayari ho, PNR. Okay. Kaya ho, baka hindi na ho tayo umabot dun sa po na yun. Isang follow-up ko lang doon sa sidewalk vendors. Yung pamaraan ho ninyo ng pagtatanggal ay makatao naman. Dahil yung mga previous administration ng MMDA dinaan sa dahas. Talagang kawawa ho yung mga nagnenegosyo ho dyan. Isosoli ho namin yung goods nila we return. Basta tinatanggal lang namin yung kunwari yung payong o yung kanilang lalagyan, we take that out, yung kariton, yung goods sinosoli namin. Hindi naman binabalibago ang Hindi naman ho eh. So, hindi ko po alam pero wala ako naririnig na ganyan. So, yan po yung... Ito, pahabol lang to, Chairman. Lamang na-touch niyo sa mga sidewalk vendor. Meron naman yung mga sinasabing mga business establishment from the informal sector sides na makikita mo yung mga vulcanizing kung saan-saan pa nagpa-parking sila. Sometimes, 3 to 4 lanes yan. Kuminsan nagiging 3 lanes kasi ginagawa lang ng mga parking space doon na nakikita ng mga barangay. Nakakaabot po ba sa inyo to? Opo. At nakikita ko po yan mismo. Lalo na po dito sa may bandang Quezon City, bandang Evangelista sa Makati, and some areas. Totoo yan. Anong solusyon nyo dyan? Alam nyo, ang una dapat tanggalin talaga. So, pasok, tanggal. But again din, yung naman, babalik na naman tayo sa kooperasyon ng lokal, lalo na yung barangay captain. Kasi alam nyo, siguro ito pong 3 months ko po, meron na may nasaksak na ako na enforcer. Mga ganun So, kailangan talaga maintindihan bakit natin ginagawa yan. Yung mga barangay captain, dapat may mga tumutulong naman. Meron din naman mga nakakaintindi. Okay, GM, ano ang mga plano nyo for the year 2017? And I'm sure magiging busy ang MMDA ngayon. Opo, salamat to. Pagpasok ko ng 2017, ang mga gagawin namin, isa po yung pag-expand ng Pasig River Ferry. Kasi makakatulong ng gusto yan. Ang plano namin, mabuksan na yung Marikina route. Pag nabuksan yan, ang biyahe mo from Marikina to Guadalupe will take you mga 45 minutes ngayon. Magkotse ka, isang oras kalahati. Malaking tulong yan. Plano rin namin buksan yung Guadalupe Taytay. Imagine pag nagawa natin yan, laking tulong din sa ating mga taga Marcos Highway. Hindi nadadaan doon, makakatulong yan. Isa po naman yung would be Escolta Cavite na ferry rin. Sana matuloy din yun. Hopefully next year magawa yan. Yung isa po, yung iniisip namin is to open up yung Rojas Boulevard and give a dedicated truck lane sa kanila by taking out dito po sa yung mga parking po dito sa area. Yung solusyon po sa Baclaran, meron ho kasi kaming nahanap, gumamit ho kami ng drone. Meron ho palang lupa ang MMDA na 20 meters ang lapad. Tapos mahigit 1 kilometro ang haba. Na tabi ng Rojas Boulevard. Okay. Lupa pala yun ng MMDA kasi yung ilalim ng tubig, tinakpan. So baka doon namin iimbitahin yung mga vendors sa Baclaran. Diyan na kayo. Diyan ilalagay. Pero ito, GM, pahabol na lang to. Yung sinasabing 5-year ambitious infrastructure ni President Duterte. Ito ba yung mga sinasabi mo, yung mga Pasig River, Marikina, yung mga ferry ng ganyan, kabilang ba yan doon sa sinasabing ilang bilyon na ibubuhos nila na
years of infrastructure, even bigger than Marcos era. Iba pa ho ito. Ito dagdag na lang ho ito. Dagdag lang to. Dagdag na lang ho ito. Iba ho ito doon sa mga airport na itatayo natin, sa mga kalye na isisimulan, doon po sa bagong train system hanggang Bicol. Iba pa ho ito. Ito lang ho ay... Yung mga ferry. Oo, mabilis lang ho ito. Baka by next year, ma-realize ho natin to. Yung mga long-term solutions po, yung big ticket items ho, pag dumating yan, talagang wala na ho. Baka mawalan na ho kami ng trabaho. Okay. O kaya mag-focus naman kami sa urban planning. Yan ho yung aming gagawin. Darating ho yan, yung sinabi ni Presidente, naniniwala po kami, darating ho yan. Masosolve ho tayo lahat ng problema natin. Okay. Siguro, parting shot na lang siguro from our General Manager ng MMDA. GM, your time para kausapin ang ating mga motorista. Merry Christmas ho, Yeah, po naka-importante. At Merry Christmas kahit na Christmas traffic ang nararanasan ho natin. Darating ho yung mga pangako sa atin ni Presidente. Nandyan na ho, tumatakbo. At magagawa na ho yan. No? Imagine, we're only 6 months down the road. So, madami na rin ho nangyari. Madami pa mangyari. In the meantime ho, hiningi lang ho namin ng pasensya at paunawa. No? That talagang yun lang muna. At intindihin nyo na lang po na kung hindi ho kayo tumulong sa amin, hindi rin natin ito magagawa. Okay, well said. Thank you so much. Yan po, ang ating pong General Manager ng MMDA, Metro Manila Development Authority. Thank you, sir. Thank you. At Merry Christmas again. Merry Christmas po. Merry Christmas. Samantala, para sa mga gusto magsumbong po at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipili pong oras. 24/7 po bukas po ang aming pong Facebook page. Mag-iwan lamang po ng inyong pong mensahe. Siyempre, yung inyong pong contact number para tatawagan ho kayo ng aming pong KP team. Susunod sa Kilos Pronto, mga magsasaka sa umaga, managers din sila pagdating sa gabi. Hindi lang yang tumutulong din sila sa iba. Ang kanilang adikain, bibigyan pugay mamaya. Nagbabalik ang Kilos Pronto. Bigyan pugay natin ang mga grupo ng mga farmers na matyagang nagsasaka sa umaga. Abay, mga managers pala sila sa gabi. Hindi lang yan, tumutulong din sila sa ibang magsasaka para umangat ang kanilang buhay. Ang kanilang kwento, panoorin. Bukid sa umaga, computer screens naman sa gabi. Yan ang pinagkakabalahan ngayon ng ilang magsasaka at kabataan dyan sa bayan ng Kapatagan sa Llano del Norte. Kaya matapos sa maghapong pag-aararo, diretso naman ang mga magsasaka rito sa pag-asikaso sa kanilang mga kliyente sa internet. So dati kasi, yung pag-inisip natin na ICT, doon yung sa malalaking syudad lang, gaya ng dito sa Greater Manila area, tsaka sa Davao, yung mga malaking syudad. Yung nalaman namin na pwede rin palang gawin to sa mga rural areas gaya ng Kapatagan. Ang eksenang ito ay produkto ng Rural Infrasourcing o RIS o RIS Movement na sinimulan ng grupo ni Paul Lagura. Ito'y proyekto ng Department of Information and Communication Technology o DICT. What we are doing right now is to bring the opportunities from big cities going to the grassroots communities. Dito nilalayon na matulungan at mabigyan ng alternatibo dagdag na kabuhayan ang mga kababayan natin sa mga probinsya. Malaking tulong kasi kung wala yun, wala silang other alternative means of livelihood. And ang ganda kasi yun nga, they were farming community sila. Usually they're saddled by debt, maraming utang, mga tinante sila sa lupa. And then through this alternative livelihood, they were able to help shoulder and even help other communities outside of their families. Gamit ang teknolohiya, tinuturuan at ginagabayan ng mga volunteers ng DICT ang mga magsasaka. Sa ngayon, meron kaming 5 BPO na Kapatagan-based, privately owned yan, employing up to 300 online workers. So, yung pera na kukuha nila o nagiging sweldo nila doon sa BPO, tulong na rin yun sa pagsasaka ng kanilang mga magulang. Paniniwala namin na talagang nakakapatulong yung paggawa ng isang BPO company through sa RIS
at saka nung help na rin ng local government at sa DICT na rin ng kabuuan. Kaya ng mga kababayan natin kasi Filipinos are known to be very intelligent, very equipped, hardworking, tsaka nagpe-persevere. So there is no reason as long as we give them the access of opportunities. Malaking bagay na may suporta ng LGU. Tapos, kasi, example, dun sila now, nag-allocate sila ng spaces, parang specific places where they could work. Tapos may mga support sila in terms of training, seminar, gano'n. Kaya ganun na lamang pasasalamat ng mga magsasaka sa Lanao. Through the DICT at sa RIS movement na pinangunahan ni Johnny Paul Lagora, marami yung pasasalamat namin na sinimulan niya yun sa kapatagan. Overwhelming yung joy na nadarama ko nang nakita kong umaangat na rin yung kabuhayan ng mga magsasaka doon. They are farmers by day and they are online workers at mayroon ring BPO managers by night. Dito sa RIS Movement, napatunayan na kaya ng ating mga kababayan na makipagsabayan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan kung mabibigyan lamang sila ng sapat na suporta at pagkakakitaan. Susunod sa Kilos Pronto, mga tsoper ng jeep pumupuslit kapag walang pulis. Kalsada sa Taft Avenue, ginawang terminal ng mga kolokoy. Magbabalik ang Kilos Pronto. Kakengko yan ang mga tsuper ng jeep. Huling-huli ng KP. Kalsada sa Pasay. Ginawang terminal kahit bawal. Sa kabaan ng Taft Avenue sa lungsod ng Pasay, sapul ng kamera ng Kilos Pronto ang kakengkoyan ng mga jeepney driver. Ang kanilang gimmick, kapag walang pulis, pumupuslit. Ginawang terminal ang kalsadang hindi naman dapat hintuan, habang ang barker nagtawag pa ng pasahero para isama sa kanilang kalokohan. Pero huwag ismulin dahil ang mga kolokoy alerto. Nang biglang sumulpot ang traffic police, ang mga jeep naglaho. Hoy, hoy, hoy mga tsuper ng kengkoy, tabasan nyo ang kakapalan ng mukha nyo. Hindi nyo ba nakikita na isa kayong malaking abala? Saan ba kasi nagpahinga ang pulis na dapat sana sa inyo nakamata? Bantayan nyo ang mga magikerong tsuper na yan. Baka pa kayo ireklamo ng mga motorista. Sige, larga! Yan ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga ka-KP, sama-sama po nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!